Kunting advice lang sa inyo. Dahil dito sa mundo, marami talaga ang hindi nagkakaintindi sa mga isinulat sa Biblia. Dito sa mundo, hinihintay natin ang isang pangyayari, isang nilalang, isang insidente. Hinihintay natin, hindi naman yun mangyayari. Lagi nating hinihintay ang pagdating ng Panginoon na nandyan sa ulap. Hindi naman yun mangyayari. Hinihintay natin ang yung mga naisulat sa Biblia na nililiteral natin. Hindi yun mangyayari. Ang ibig sabihin yan sa mga isinulat sa Biblia na yun ay nililiteral ninyo. Pati na yun si Satanas na yun, gapos ba yan? Bind. Yun lahat ng mga isinulat dyan, nililiteral natin yan. Pati na yung 3 uri ng langit, nililiteral pa natin yan. Nawawala ang daigdig, at saka makikita natin ang Panginoon mag-a-appear sa langit. Lahat na yun na mga belief natin, hindi yun mangyayari. Hindi mangyayari dahil hindi yun literal. Pakakala nyo yung mga isinulat dyan sa Biblia, nililiteral. Mayroon pa nga isang nagsasabi dyan na mga preaching na maling-mali talaga. So dito, pag ganyan ang tao, bago ninyo maintindihan ang lahat, ipatay na kayo. Doon nyo maintindihan pag wala na kayo dito sa mundo. Isasabihin nyo nabubuhay yung mga naniniwala sa Panginoon. Yun, nabubuhay. Hindi yun mangyayari. Lahat na yun, hindi yun literal Hindi yun mangyayari, mga kapatid. Alam ko, lang mga nakikinig dito magagalit sa akin dahil nag-aaral kayo ng Biblia. Ngunit ito lang sasabihin ko sa inyo, magagalit man kayo sa akin o hindi, kayo talaga ang mali. Maling-mali talaga yung mga faith ninyo. Bago ninyo maintindihan, mamatayin lang kayo dito sa mundo, patay na kayo, wala na. Inapira na kayo ng mga religious leader ninyo. Napira, may mga yumaman na ng mga religion. Ang realidad, hindi naman, wala naman yung lahat ng mga tinituro nila. Wala namang bearing yun. Wala yan. Dahil lahat na yun ng mga hinihintay nilang darating na si Jesus Christ, hindi yun darating. Bakit ba? Dahil niliteral ninyo yun ang pagdating niya. Ini-exaggerate pa si Jesus Christ. Ini-exaggerate na si Jesus Christ ay Panginoon. Tao si Jesus Christ. Tao si Jesus Christ na ipinadala ng Panginoon dito sa atin upang maintindihan ng tao na mayroong Panginoon dito sa mundo. Ngunit Jesus Christ himself is not God during his reign. Habang siya ay naninirahan dito sa mundo, tao siyang naninirahan. Mayroong Panginoon talaga na makapangyarihan. During his reign in this world, Jesus Christ is not God. But at this time, Jesus Christ is at the right side of the Almighty One. Mayroon talagang Panginoon dito sa mundo.
Yan. Siya ang may pinakapangyarihan dito sa mundo. While during the time of Jesus Christ, nabubuhay si Jesus Christ, ang kanyang misyon upang makilala ng sanlibutan na mayroong pinakapangyarihan dito sa mundo. Yan. Sino ba ang mga ginamit ng Panginoon sa unang mga panahon? Yung mga tao, sila ni Moises, at kung una pang mga tao, hindi yun Panginoon si Moises. Yung iba pa mga tao na ginamit ng Panginoon upang dahil mayroong mission ang bawat isa sa kanila na ginamit ng Panginoon. Jesus Christ, mayroon din siyang mission. Araw ng mission ni Jesus Christ. Yun, alam nyo na kung anong mission niya. Ngunit hindi siya Panginoon. Hindi siya Panginoon during that time. Tao siya. Ngayon, naging at the right side of the Almighty One. Nandiyan siya sa right side, meaning mayroon talagang pinakapangyarihan dito. Ngayon, we have to consider him as also God. Ayan. Nandyan, i-consider natin siya na isang nandyan sa right side sa Panginoon, ngunit hindi pa rin siya ang Panginoon. Mayroon talagang Panginoon dito sa mundo. Hindi pa rin siya. At the right side of the Almighty One. So, pag nagpe-pray tayo, ang kanyang pangalan ay makapangyarihan pa rin yun. Makapangyarihan ang pangalan ni Jesus Christ. Dahil isa siya sa mga nandyan katabi ng Panginoon. Ngunit mayroon talagang Panginoon na pinakapangyarihan sa lahat. Yun ang laging talandaan natin. So dito yung mga preaching, yung sinabi ng mga tatlong langit, niliteral pa natin yun. Na makita natin yun ang langit, yung rapture, ano ba yun? Yung may mga nabubuhay, literal nyo. Bahala kayo sa faith ninyo. Faith nyo rin yun. Ngunit, masasabi ko lang sa inyo, bago ninyo ma-realize ang lahat, yumaman na ang mga iba't ibang tao dahil sa religion na itinayo nila. Yayaman sila. Lumaki ang kanilang religion. Ganyan. Yan ang mangyayari talaga. So that's why dito, I even plan na gumawa ng isang relihiyon upang malalaman ng lahat ang katotohanan dito sa mundo. Upang hindi kayo maluko. That's why I am really planning na gumawa ng isang relihiyon upang ipamulat sa sanlibutan. Ipamulat sa buong katauhan, buong the whole world, na kung ano talaga ang katotohanan. Natatakot ka sa last judgment, baka hindi ka ma-save. Hinihintay mo pa ang last judgment. My friend, matagal na panahon na hindi ninyo talaga malalaman. Ikaw na nakikinig ngayon sa dito, hindi mo yan maintindihan. Hindi mo talaga maintindihan yon. Lahat ng mga isinulat dyan sa Biblia, hindi nyo maintindihan. So dito, ang importante lang sa tao ay huwag kang mag-worry sa life mo. Wala kang dapat
ikatatakutan sa sa buhay mo. Wala kang dapat ikakatakutan. Ang ikatatakutan mo lang kung gumawa ka ng mga bagay na mga masasamang bagay. Basta't nandito ka sa mundo, gumawa ka lang ng mga mabubuting bagay dito sa mundo. Wala kang dapat ikakatakot. Yun lang ang dapat mong gawin. Gumawa kayo ng mga bagay na ikabubuti sa sarili mo, ikabubuti sa kapwa mo. Okay na yun. Huwag kang matakot na hindi ka na save. Masisave ka talaga, my friend, pag ganun ang gagawin mo. Huwag kang matakot na wala kang baptism. Hindi ka na i-baptized in the name of Jesus Christ or in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Huwag kang matakot na wala kang baptism na ganyan. Basta't gumawa kayo ng mga bagay ng ikabubuti sa sarili mo, ikabubuti sa kapwa mo, ikasisiya yon ng Panginoon. Yan. Ngunit, pagsasabihin mo na walang Panginoon, mayroon talagang Panginoon. Pag naniniwala kayo na si Jesus Christ ay Panginoon, tama ka. Dahil ngayon, naging Panginoon na rin siya dahil nandyan siya sa tabi ng Panginoon. Tama ka. Ngunit mayroon talagang pinakapangyarihan dito sa mundo. Basta't naniniwala ka lang sa Panginoon, wala kang dapat ikatatakutan kung ano man ang relihiyon na pinagsasalihan mo. Gumawa ka ng mga bagay na ikabubuti as what I said, ang ilang beses ko nang binalik-balik ngayon. Gumawa ka ng mga bagay na mga mabubuting bagay para sa ikabubuti ng sarili mo, ikabubuti ng kapwa mo. Okay na yun. Huwag kang matakot na balang araw hindi ka nasisave. Yun pa ang ikakasama mo. Kung lagi kayong nag-iisip na hindi ka na save someday. Yun pa ang ikakasama mo dahil worried ka. Worried ka sa future. Worried ka kung ano ang mangyayari sa iyo someday. Huwag kang malumbay, huwag kang malungkot. Dahil sa masisave ka talaga. Okay, repent. Pagsisihan mo ang lahat ng mga ginawa mo na mga bagay na hindi mga mabubuting mga bagay. Pagsisihan mo lahat yun. Gumawa ka ng mga bagay, magbago ka sa sarili mo. Baguhin mo talaga yun ang sarili mo. Baguhin mo lang sarili mo. Gumawa ka ng mga mabuting mga bagay na hindi ikasisira ng kapwa mo. Hindi mali sa mga alituntunin dito sa mundo. Yung sa batas, hindi ka against the law ay yung mga ginawa mo. Yan. Para sa ikabubuti mo yun lahat. Gumawa ka ng mga mabubuting mga bagay at huwag kang mag-worry sa future mo. Huwag kang mag-worry na hindi ka masisave. Dahil yung mga impyerno ang sinabi nila, wala yun. Walang impyerno dito sa mundo. Kahit na mamatay ka na, wala yun. Balik-balik lang yung spirit natin. Balik-balik lang tayo dito sa mundo. Binabalik lang yung pag ka, after your death, papasok ka naman sa ibang katawan. Mo ako. Believe in me. Dahil mamamatay kayo na mangyari sa'yo. Dito ka lang palibot, paikot-ikot ka lang dito sa natin. Dito sa universe, paikot-ikot lang yung spirit mo. At saka ibabalik ka dito sa Panginoon, sa digdig natin, sa isang tao ka o isang hayop ka. So that's why ang lahat ng mga gagawin mo, yung mga kabutihan. Yun lang.
gumawa ka ng kabutihan sa ikasisiya ng Panginoon upang sa pagbalik mo, yun na ang price mo. Ang price mo na kung saan ka ilagay ng Panginoon. That's why wala kang dapat ipangangamba after your death. Kung ano man, nandyan ka ba sa tamang relihiyon o sa wala. Basta't yung mga ginawa mo lahat ay sa kabutihan ng tao, kabutihan. Puro mga mabubuting mga bagay. Wala kang dapat ipangangamba dahil after your death, as you return to this world, pagbalik mo dito sa mundo, yun na ang ikasisiya mo. Hindi mo naman alam yun na yun na, nasisiyahan ka na pala sa pagbabalik mo dahil hindi mo na maalala lahat yung mga nakaraan mo eh. Hindi mo na lahat yun maaalala. Binalik ka dito sa mundo natin na ang yung price mo, binalik ka sa magandang kalalagyan. Kung saan ka ilalagay ng Panginoon dahil yun lahat na mga ginawa mo ay mga mabubuting bagay. Yan. Don't worry. Huwag kang mag-worry. Hindi ka na-save. Basta't puro kabutihan ang gagawin mo. Yun lang. Yun lang, my friend. Dahil nagpo-focus ka sa mga teaching nila. Nagpo-focus ka yun sa mga teaching nila. Pinira ka lang nila. Pinira ka lang ng mga taong yun. Kahit sila naniniwala naman sila sa mga napag-aralan nila dahil expert na sila yon sa mga pinag-aralan niya sa Bible nila. Wala ganyan. Huwag kang mag-worry. Yung mga tatlong hibin, huwag kang maniwala dun. Akala lang nila yon dahil sa yun ang nabasa nila at saka niliteral yung mga taong yon. So lahat ng yun, kahit nang sa pagbalik ni Jesus Christ, huwag mong iliteral yun. Yung sa mga ulap, yung last judgment, yun, niliteral nila yung lahat yun, hindi yun literal. Lahat yun, hindi yun literal at yun, naging worried ang tao dahil yun, baka hindi sila masisave. Kaya nga, nadali sila sa mga leader na nakapag-aral ng puspusan sa Biblia dahil nandiyan naman totoo sa Biblia. At saka lahat kayo ngayon, ligaw kayo eh. Kayong lahat ng mga tao ngayon, ligaw kayo dahil hindi nyo alam ang katotohanan. So ito lang masasabi ko sa inyo. Huwag kayong malumbay. Huwag kang mag-worry na wala kang naibigay sa church. Maliit ang bahay mo. Wala namang bahay doon sa langit. Ano bang bahay mo dyan sa langit? Wala namang bahay doon. Dito lang tayo, palipad-lipad, paikot-ikot tayo. So dito, gumawa ka, ngayon din. At yung sinabi ko sa iyo. At saka, lahat na yung mga teaching nila aswat ay sinula yun. Wala talaga yun. Sila naniniwala si aswat ay said, babalik-balik na tayo nito. Naniwala sila na yun ang mga totoo. Totoo dahil yun ang basa nila. Ngunit ang totoo niyan, ang yung mga ibig sabihin yun ng mga sinulat yun, hindi yun literal. Yun lang. So, paano kayo ang gagawin mo, balik na naman tayo ha. I-end gun lang to dahil pabalik-balik tayo. Dito sa mundo, upang sure ka sa kaligtasan mo, dahil ang totoo mayroong Panginoon. Sa totoo lang mayroong Panginoon. Yun lang ang sinabi ko sa iyo. Ang mga bagay na wala ka lang taong inaapakan. Kahit yung mga yung mga enemy mo, huwag mo silang gawan ng mga kasamaan.
mayroon kayong mga kalaban yan, huwag mo lang gawin na gawan ng kasamaan. Gumawa ka lang lahat ng mga kabutihan dito sa mundo. Dahil ang Panginoon na ang siya bahala sa kanila, yung mga masasamang tao. Ang Panginoon na ang bahala sa kanila. Gumawa ka lahat ng mga mabubuting bagay gawin mo. Huwag kang mag-worry sa future mo. Ngayon, gumawa ka, i-save mo ang sarili mo sa mga pangangailangan mo na ano mo ang mga pangangailangan mo na yung na-meet na solve mo ang lahat ng mga pangangailangan mo, na ibili mo yung mga bibilhin mo, yung dapat mong gawin na isagawa mo. Yan. Wala nang yan, wala ka nang problema dito sa mundo. Yan. Pag after your death, ibalik kayo ng Panginoon na hindi mo alam kung saan kayo ilalagay, nabuhay ka naman ulit. Ngunit kung yun ang mga ginawa mo lahat ay mga kabutihan, basta't lahat ng mga kabutihan ang ginawa mo, yun ang price na ibigay sa Panginoon sa iyo, yun na ang langit mo. Dahil sa susunod na buhay mo, masisiyahan ka. Namumuhay ka dito sa mundo na may kaligayahan. Yan. Yun ang ibig sabihin ng langit. Yun ang langit mo. Yan. Huwag kang maghintay na sinabi ng Panginoon dito. Si Jesus Christ ang mediator. Ang Panginoon, ito ang sasabihin ng Panginoon kung sino ang naliligtas. Tinitingnan pa yun ng mga libro. Kalukuhan yun. Tinitingnan yun ang libro dito kung naligtas ka. Ano ang akala mo sa Panginoon, bubo? Na tinitingnan pa yun ang aklat dito, nasisave ka o hindi, masisave ka ba hindi, yung mga ginawa mo tinitingnan. Ano akala mo sa Panginoon, bobo? Sasabihin nakapunta doon sa langit yung ang Panginoon, ito ang pangalan ng Panginoon. Huwag kang ganun. Hindi ganun ang Panginoon. Parang very simple ang pagkaintindi mo sa Panginoon, na ganun lang ang Panginoon. Nagsusuot ng ganito, nakita mo yun ang sinusuot. Ano akala mo sa Panginoon? Ordinary? Na ipapalit pa ang pangalan mo sa pangalan ng Panginoon? Ordinary ang Panginoon? Yun, ganun ba ang pag-intindi mo sa Panginoon? Huwag kang ganun. Huwag ganun. Hindi ganun dito sa mundo. Yan. Yumaman yung iba. Yumaman ang iba dahil sa mga teaching nila na niloko ka lang. That's why yung mga tao na nanluloko sa kapwa nila. Anong nangyari sa kanila? Yun ang price nila. Ano bang price nila? Yun ang nila. Yun ang impyerno nila. May impyerno ka talaga. Dahil gumawa ka ng mga bagay na hindi naaayon sa batas dito sa mundo, may impyerno ka. Yun ang price mo. Yun. Ikaw, hindi ka naniniwala na naniniwala ka na mayroong langit, mayroong impyerno. Gumawa ka ng mga bagay na ang pinaniniwalaan mo, naniniwala ka na mayroong Panginoon, ngunit anong ginawa mo? Pumunta ka sa simbahan every Sunday upang mailigtas ka sa mga kasalanang ginawa mo, ngunit tuloy-tuloy ang paggawa mo ng mga kasalanan. Pumunta ka sa simbahan, klaro kitang-kita yung pagkatao mo na masama kang tao. Dahil ang pinaniwalaan mo, Panginoon, naniniwala ka na Panginoon, doon ako pupunta na ako sa simbahan dahil nandun ang Panginoon. Hindi mo alam yung mga ginawa mo hindi kasisiya ng Panginoon yun. Gumawa kayo ng mga bagay at saka sumasamba kayo. Kumakain kayo ng ostias doon upang maligtas ka. Maliligtas ka, my friend, kahit wala yun. Basta't lahat ng mga ginawa mo ay walang bahid. Yun lang tandaan mo. Huwag ka nang maghintay na pumunta ka pa sa simbahan upang maligtas ka. Iligtas mo ang sarili mo.
Ngayon at ngayon din, ligtas mo ang sarili mo. Alam mo na kung paano mo may ligtas ang sarili mo. Huwag kang magpaluko dyan. Ibigay mong mga pera mo dyan. Sino ang bibigyan mo? Ibigay mo yon sa mga nangangailangan. Sino mga nangangailangan? Yung mga kapatid mo, walang mga pera. Pag nangangailangan sa iyo, tulungan mo. Yung mga kapitbahay mo, walang pera, walang mga ulam. Kung nangangailangan sila yon sa iyo, bibigyan mo. Tumulong kayo sa mga taong dapat tulungan. Kasi siya yun ang Panginoon. Dahil kaysa pumunta kayo sa simbahan, yung mukha mo masama. Yung marami akong mga taong nakikita na yung pala samba. Every Sunday doon sa simbahan. Halos araw-araw pumunta sa simbahan. Ngunit tingnan mo ang mukha nila. Mabuti ba silang tao? Sa pagmumukha ng tao, my friend, malalaman mo talaga kung mabuti ba silang tao o hindi. Ano bang expectation mo sa kanila sa pagbalik dito sa mundo? Are you expecting na ibibigay yan sa mga magagandang kalalagyan ng Panginoon? Hindi yun. Hindi. Walang kaligtasan yun. Dahil sa ang iniisip nila ang Panginoon, ngunit hindi nila iniisip yung kapwa nila. Na ang mga ginawa nila sa kapwa nila, ginawa nila yun sa Panginoon. Yun na. Ginawa mo yun sa Panginoon. Ang ginawa mo sa kapwa mo. Kung tumulong ka sa mga kapwa mo, ginawa mo yun sa Panginoon. Nagmamabuti ka sa kapwa mo, ginawa mo yun sa Panginoon. Yan lang ang lagi natin tandaan. Huwag ko lang munang haabain dahil pabalik-balik tong natin. Pabalik yung topic natin.